So now, brothers and sisters, we continue our preaching series, Multiplying Leadership. And last Sunday, we talked about with Pastor Glenn, loving people, the goal of Christian leadership. O gusto na ko igsuon nga, di ni mo malimtan tong part nga gitudlo sa tuwa, nga pag mag-serve ka sa Ginoo, ayaw unaha nga mapuno kag kaalam o abilidad. No? Ang unaha sa pangayo sa Ginoo, igsoon, kung gusto ka mo serve kay Jesus, gusto kang magamit, maluwas sa imong pamilya, mo maging discipler, or mag-serve sa Ginoo in any area of the church, ayaw sa unaha pagpangayo nga mapuno ka sa kaalam o abilidad. Kailangan nimo unahon nimo pagpangayo nga mapuno ka sa gugma para sa mga tao nga imong serbisyoan. Kay mao nay gibuhat ni Jesus. Niadto siya sa kalibutan, namatay para sa atoa, og didto niya gipakita ang iyahang gugma. Wala namatay si Jesus para punon ta og abilidad og kaalam. Namatay si Jesus para makabaluta nga naay nahigugma kanato, namatay para sa ato ang mga kasalanan. So, you always remember that. Pag mapuno ta gugma sa mga tao, on that moment nga naatay abilidad na napuno tag kaalam or wala, makaserve gyud ta sa Ginoo. And ma-amaze ka igsoon. The moment you choose to serve the Lord, dito na ibubo sa Ginoo ang abilidad ug kaalam. Kaya nganong bubuan man daw ta kung di ta mag-serve para asa man, mas stagnant lang, di ba? O mawalay gamit ang abilidad ug kaalam. So kailangan serve sa. So ibubo sa Ginoo ang kaalam ug abilidad, dito na naay gamit ang gift nga ihatag sa Ginoo. So and today we continue with lesson 5. It is called Loving People, the Heartbeat of Evangelism. Kanang mo reach out tag mga tao igsuon, musangyaw ta sa pulong sa Ginoo. Ang heartbeat, ang kasing-kasing ana, ang bottom line ana igsuon is because we love people. After sa resurrection ni Jesus, before siya ni-ascend sa heaven, niingon siya sa Mark 16:15-16, gingnan niya ang iyang mga disciples, and then he told them, "Go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned." So remember the instruction of the Lord to all of us. Go into all the world and preach the good news to everyone. So kailangan pa ba, igsoon sa pasabot diri sa world, kailangan pa ba nga pugso nato moadtog layo para masangyaw ang good news ni Jesus Christ? Moadto pa kag Africa, tagbo kag pangitag pamasahin nimo kay to all the world man daw. Pero kung naakay resources for that, naakay kapasidad, no? Nag-awas-awas imong panalangin din ha, o kaya nimo mo go into all the world, dala-dala selfie na lang pod, o dalalaag na lang pod. So why not? Tell us. We will teach you how to become a missionary and we will teach you how to do church planting. So okay na po na siya kung naakay resources. Pero mostly, wala gitay kapasidad ni ana. So kung mao na, di ta ka go into all the world and preach the good news. No, dili na mo ipasabot igsoon. Kung asa imo ang kalibutan karon, kung asa imo ang connection, pamilya nimo, kalibutan nimo, eskwelahan nimo, kalibutan nimo, mga katrabaho nimo, kalibutan na nimo. Kung asa ka giugsok, kung asa ka giugsok sa Ginoo karon igsoon, mauna imong kalibutan og nahimo kang Christian og naakay responsibility, naakay calling nga pinaagi sa imuha mulusot ang grasya o gugma sa Ginoo aning mga tawhana nga nakapalibot sa imuha. It's just about we will receive it. Giingon sa atong preaching last Sunday, ayo sa unaha ang abilidad ug kaalam. Ayo sa kahadlok. Ayaw sa una-unahag kahadlok igsuon nga ma-share ang good news sa imuhang mga katrabaho, sa imong kapamilya. Ayaw sa unhig kahadlok mag-pray sa ta nga mapuno og gugma ato ang kasing-kasing. Sa dihang sincere ta mo ampo ana igsuon, you will be amazed how the Lord will work miraculously in your life. Gamiton jud kanya pag sincere ka mo ampo, nga tanang tao sa imong pamilya nimo, katrabaho nimo, friends nimo, gamiton ka nga vessel, sincere ka nga moampo igsoon usa ka adlaw, ma-amaze na lang ka nahitabo gid siya. Gigamit ka sa Ginoo nga vessel. So we can do it.
We can, everyone, all of us, we can do this, that we can go into all the world and preach the good news to everyone. And since loving people is the heartbeat of evangelism, evangelism, brothers and sisters, when you hear the word evangelism, mura siya ka ng, murag, hadlo ka siya paminaw, no? Murag bugat ra ka siya paminaw, no? Pero ang Biblia di ay igsuon, ang bottom line di ay sa evangelism, we do this because we love people. Since we love people, what is our attitude, according to the Bible, when doing evangelizing, that we can show love to people? So right now, I give you 3, the right attitudes and biblical ways of evangelizing people with love. Mo na gyud niya nga to ang trend karon, brothers and sisters. As we declare that this year is the year of multiplication, we also manifest that we are going to do it with love in our hearts. Kay para dili siya mahimong sistema sa church nga gipugos sa imoa og na pressure lang ka. We do reaching out, we do this revival Sunday, we donate for revival Sunday. We bring our friends to church because we love them. We love them. So the first one, ang kanya ko ang anchor ani igsoon gikuha nako ni how Jesus reach out to the Samaritan woman. Gwapo kaayo siya nga panulundon. Kung giunsa ni Jesus pag-reach out ang Samaritano nga babae. So himon nato ni siya nga learning ug i-apply nato no as we reach out people because this is very good. Ang pag imo i-meditate ang naging way ni Jesus sa Samaritan woman is very amazing and so touching. O grabe yun, awas-awas ang gugma. And I see, in John 4:7-9, I see there that Jesus was so gracious with the Samaritan woman. And the first one, we will evangelize people with love by showing graciousness. Graciousness, igsoon, pasabot na, combination na siya sa pagkamaayo o pagkamanggiloyon. So in John 4:7-9, actually si Jesus, padulong siya ani sa Galilee. Dili niya target ang Samaria. Niagi lang siya. Og nilingkod siya dito sa balon kay gikapoy siya. Og natungnan nga nangabo ang babay. So mo ni nahitabo. Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." He was alone at that time because his disciples had gone into the village to buy some food. The woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans because Samaritans, brothers and sisters, mga Jew ni sila nga nag-compromise, minyo og mga hintil, which is bawal na sa mga Jews. So, nakuratan dyan ang babae, ikaw, John, nag-istorya ka sa ako, wala pa'y labot din nga babae ko. Nga class, unsa ba nga class o na class Z siguro ang mga babae sa una. So na-shock yun ang babae, no? She said to Jesus, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" That's very amazing, a move of grace from our Lord. Babae nga Samaritan, lawless, babae pagyod, na-shock yun siya, nga nung gistorya siya ni Jesus, nga usa ka Jew, og ma-shock pagyod siya, kung ang iyang, makabalo siya, nga iyang ka-istorya, kay Mesiyas di ay, double shock na yun, 100 times nga pagka-shock, grabe kabalaan, igsoon. And in Romans 15:7-9, ana si Paul, kay like father, like son man, no, kung unsa ang attitude sa amahan, sa gi-follow, mausad ang attitude sa mga sumusunod. So, yan na si Paul sa Romans 15:7-9. Therefore, accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory. Remember that Christ came as a servant to the Jews to show that God is true to the promises He made to their ancestors. He also came so that the Gentiles might give glory to God for His mercies to them. This is what the psalmist meant when he wrote, "For this I will praise you among the Gentiles. I will sing praises to your name."
So gitak na igsuon sa amahan nga ang kaluwasan para sa mga Hudiyo o para usab sa mga Hintil. Gibuhat lang ni Jesus. Gibuhat ni Jesus ang giingon na sa amahan nga tanan maka-avail sa grasya og kaluoy sa Ginoo. So brothers and sisters, graciousness is needed in soul winning because we realize that graciousness overthrows prejudgment. Maka-erase siya, makapawala siya igsuon og prejudice. Dili na kailangan ipaila-ila ni ang sa Samaritan woman na iyang kaugalingon kay Jesus, kay kabalo si Jesus sa iya, kaila si Jesus sa iya. Di na niya kailangan i-describe iyang kaugalingon kay Jesus. Kay pag-abot sa pagkabalaan, wagi kabutangan ang pagkabalaan ni Jesus. Pagkaputli, pagkamatarong. Og siya Dios, kaila siya sa kainailadman nga naa sa sulod sa babae, pero nagpakita gid siya og kaluoy og kaayo sa Samaritano nga babae. Wala na overwhelm si Jesus sa mga sala sa babae. Wala siya na shock, natingala, nagkurog, nga mura siya, ay, kaning bayhanan ni, grabe ning bayhanan ni. Walay ingon ana nga feeling si Jesus towards sa Samaritan woman. Kang iyahang focus igsuon ang gikinahanglan sa Samaritan woman. Kailangan sa babae og kaluwasan, dili ang prejudgment. Ang focus ni Jesus, ang unsa joy kailangan sa babae, kailangan niyag kaluwasan. Dili ang masyak ang mensahero, dili ang masyak si Jesus tungod sa iyahang lawlessness, tungod sa iyahang adultery. Kay kanimang kong babae igsuon, masgutan man nato sa second point, kaning babae magud 5 ka bukbana. Grabe. No? Grabe kahalinon. 5 ka bukbana. Ug ang iyahang kapuyo karon di po ta kayog sana all, no. Okay, 5 kabuk iyang bana pero siya pa'y nangabuog tubig. Murag di ko moingog sana all. No? Unsay sense anang kagwapa nimo, 5 kabuk imuhang laki tapos ikaw pa'y nangabo. Murag di na ko ma-feel nga gwapa kaayo ko. Murag grabe gyud. Kakapoy ana no, layo baya kaayo ang kabuanan sa una. Tapos ikaw gipabaktas dito niya 5 kabuk imuhang love life, murag useless ang tanan. 5 ka yang bana igsoon, pero wala siya gitanaw ni Jesus ana. Ug sa ato mo reflect ta igsoon, when we reach out to people, our families, our friends, our co-workers, dili gyud mag-una dapat sa ato igsoon kung unsa ilang binuhatan, unsay nahibal-an nato sa ilang mga binuhatan. So pag mulambo, i-increase ato ang graciousness, brothers and sisters. Mao na makapa-erase sa thinking nga, lisuda i-reach out akong family, uy, kay grabe amo ang pagka-over-familiar. Lisuda i-reach out akong mga friends, uy, kay kauban mi sa una sa mga binuang. Grabe na among pagkailhanay. Gikan sa ulo hangtod sa tiil, nagkahibal-anay, gid mi sa among mga batasan o sa among mga kalaki. Lisuda i-reach out sa ako ang katrabaho, uy, kay diri sa trabahoan, manggawas gyud ang mga true colors sa mga tao. Pag-focus igsuon sa grace, mutan-aw ka sa mga tao, dili over-familiar ka ani, kaila ka sa ilaha o kaila sila sa ako nagkahibal-anay nami sa amo ang true colors. Ang focus igsuon, luoy kay ning mga tawhana. Luoy kay lahang mga kalag. Ug ikaw ang nakabalo, unsa sila ka makaluluoy. Ikaw ang nakabalo. Kay Kristohano na ka, tanan, giyag-yag na sa imuha. So pag ang mga Kristohanon, ang mga sowers, ang mga Kristohanon sa tibok kalibutan, mo dominate ang graciousness. Mutanaw ka sa mga tao nga luwasonon, matabunan ang ilahang mga kasalanan.
mo patigbabaw ang imuhang kaluoy sa ilahang mga kalag igsuon. So bisan pa magpapa na nimo, mama na nimo, friend na nimo, masig unsa pa mo ka over familiar given na natanan mga weaknesses sa tao, it's not about that. Kay masig unsa ka over familiar, ug bisig unsa ka iwasan nimo igsuon magpabilin ang kamatuoran nga luoy kaayo sila ug nanginahanglan sila og kaluwasan. So pag-focus ta dinha, daghag maluwas igsuon. Amen? And graciousness is needed in soul winning because it draws all kinds of people to worship God. Pag gracious ta igsuon, ma-dominate ang panglantaw sa particular kayo o practices, mga tradition, sistema, mga difference sa kultura. Mao man na pag dili gracious igsuon, grabe na to makita ang lahi mi, ing anime sila kay ing anak sila dili mi parihas. So importante kaayo nga iampo nato mga Kristohanon nga mutubo gyud ta sa pagka manggiloy-on o pagka maayo. Pangayoon nato siya sa Ginoo. Lord, pun-a ako ang kasing-kasing og graciousness. So pag mang-reach out tag mga tao, dili barrier ang differences. Because I saw it many times and even I experienced it. Kung unsay resulta igsoon kung ang simbahan dili gracious. You know, isa sa ako ang na-reach out before during my college time in UM. Estudyante nga nag-apil-apil o kanang rally-rally ba, activist ba. And then, grabe dyan akong pagpaningkamot yun nga, ma-reach out yun to siya. Haska na yun akong kulita, murag pila na yun kabulan. Oh, nya murag nitando na yun siya, kay murag nagrabihan na yun. Oh, kay murag naulaw na siya para sa kuha. O sa kadlaw, naminaw yun siya. Gi-evangelize na ko siya. O kay before man God, muingon ko sa iya, nako i-share sa imo ha. Then kabalo man siya nga Christian ko, so iwas na siya. O balik-balikan man gyud ako. Di man jud ko magsawag balik-balik yun. Kapuyon na lang jud ang mga tao jud. Di jud ko makapoy jud balik-balik yun. O sa kadlaw nibigay na gyud siya kay mura na siya naulaw ba para sa kuha. So naminaw na gyud siya. And then lisod jud ang pag-reach out sa iya ha. And then isig-secure yun ako nga ang gugma sa Dios iyang mabati. O gidala na ko siya sa church. O nisimba siya. Pag abot sa simbahan, ang pastor nakita iyang rosaryuhan sa kamot. Giingnan sa pastor nga ilabay sa basurahan. O pertin, gilabay tuod niya kay nituman siya sa pastor. O pertin niyang hilak kay naada to'y sentimental value kay gihatag daw to sa iyahang lola. Pertig yun niyang hilak. So ako ang gibuhat, pasikreto na ko, gikuha na ko sa basurahan. Gihugasan o giuli sa iayo lang dyan sa baha. Totoo lang ni. Oh. Kay, when I reach out, I don't feel that. It's very awkward. It's very awkward nga dito sa pag-evangelize, you share John 3:16, for God so loved the world, and then pag-abot dito sa simbahan, grabe ang condemnation ng ilang nabati. Gialam-alaman yun ako siya. Gipasabot yun ako siya. O sige lang, o kadi man yun tanang Christian kay kanang makasabot yun dayon. Ana, pero ako, o tanawa na lang ko, wala man ta kagina-ana. Kadaga naman ta ka nakitaan nga nagsuot, ana, pero man ako gipalabay sa basurahan. Sa ako alang focus. O, ako alang focus. Ana ko saya, hindi akong giingon sa imo about kay Jesus. He is so loving, he is not like that. Ana ko, wala gid siya natabang. Kiningon siya nga, dito daw siya sa pundok sa mga activists na kabati o purpose o love. See? See? Pag walay graciousness, igsuon. Pugso na to ang mga tao. Oh, nga naatay gusto gani, pag-abot nila sa church, and then gusto dayon nato sila mausab dayon og pinaabtik, og di nato i-allow ang pulong sa Ginoo nga mamuhat sa ilang kinabuhi. Oh, kay kita baya ni follow ta kay Jesus, wala baya tagipugos sa Ginoo. Sa diyang ni sunod ta sa yadaghan bayat tag mga kamalian pod. And then along the way sa journey nato dinha sa Ginoo, gihinay-hinay tog tanggal o gi-give up nato nga gaan sa ato ang kasing-kasing. Wa ta gipuwersa og wala ta gi-condemn igsuon.
So graciousness is very important. Kaya pwede nga loving ang message ni Jesus, pero ang nag-carry out, walay kamaayo o walay kaluoy, ang mo-dominate, ma-emphasize sa mga tao ang ilang weaknesses, o lahi sila, o lahi ta. Pag gracious ta igsoon, ang message ni Jesus ang mubag-o sa mga tao. Di na to sila kailangan puwersahon, pugson. It is the Lord who will change them. So remember that. When you reach out to your family, friends, co-workers, please be gracious. Please say, I will be gracious. Amen. And the second one is graciousness. Kaduha is truthfulness. Because in John 8:32, only the truth will set them free. Pagka matinud-anon igsoon, napuno ta sa grasya, pag napuno ka sa grasya, mo flow ang wisdom, and then mahimo kang truthful igsoon, kumpleto ang ma-receive sa mga tao. Makailag yun sila kung kinsa ang Diyos. Padayon ta sa encounter ni Jesus sa Samaritan woman sa John 4:13 to 19. Dinhina, ningon si Jesus sa to be continued, continuation atong ganina encounter nila sa John 4:7 to 9. Ang next na hitabo ato, kay niana si Jesus nga, kung kaila ka kinsay mong kastorya, mangayo ka saya og living water. So syempre ang babae, ikaw po no, living water, na living water din buhing tubig, murag kanta ganina no, natungnan no. Wala mi nagsabot ani sa worship team natungnan lang gyud. O living water niya ang babae, asay living water din nga laluman ni naba ka din hay bucket kabo nga makakuha sa living water. O niya na si Jesus nga, mas labaw pa ba ka kay Jacob nga nagbuhat atong balon? Kay katumanggong balon, kay Jacob manggod to siya. O so mas labaw pa ba ka kay Jacob nga nagbuhat aning balon? O niya mo ni reply ni Jesus. Then Jesus replied, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Yan ang babae, please sir, the woman said, give me this water. Then I'll never be thirsty again and I won't have to come here to get water. Wag yun siya kasabot. So niya na si Jesus, go and get your husband, Jesus told her. Ano siya? I don't have a husband, the woman replied. Jesus said, you're right, you don't have a husband, for you had 5 husbands. Oh, halinon kay si Mader. And you aren't even married to the man you are living with now. You certainly spoke the truth, sakpan. Sir, the woman said, you must be a prophet. 5 ka? Specific kayo? O, nahibalaan nga, wajud na mali ba? Wajud na kaingon si Jesus, unom, mali ka sir, 5 lang. Specific yun. Na-prophesy yun niya, nakita yun niya. Unsa ang binuhatan sa babae. Pero kuyaw kaayo, gi-offeran niya og living water. So amazing. Grabe ka, makasasala. Opposite kaayo sa iyang kastorya. Way kabutangan sa kabalaan niyang kastorya. Pero gi-offeran ni Jesus sa living water. Buhing tubig, leading to eternal life. And in John 5:24, here is John 4:13 or John 4. And then in John 5:24, ana si Jesus, I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. So mag-connect siya sa iyang giingon. I-offer niya nga living water sa babae. In John 5, niingon siya, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. We need the living, mo nang naata din hikaron igsoon, because we needed og nakainom ta sa buhing tubig nga gihatag sa Dios kanato. Og nituo ta, ni follow ta, mao nakabaton ta og kinabuhing dayon. So brothers and sisters, first, be gracious.
Second is be truthful. Nganong kailangan ta maging matinud-anon igsoon? Truthfulness is needed in soul winning because it exposes the real spiritual status of men. Mahibalan sa tao. Pag-iingon na to, unsa day ni nga kamatuoran igsoon? Unsa day nang kamatuoran ato ang ginaingon? Ningon si Jesus, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. Ang kamatuoran nga kailangan jud kaayo, di na to ihikaw, isulti sa mga tao nga nanginahanglan sila kay Jesus para sa ilang kaluwasan. Di gyud na to na dapat itago-tago igsuon. Kay ang tao was iingon na to ang kamatuoran nga mauni giingon ni Jesus. Mauni tinuod nga niingon si Jesus sa John 14:6 that He is the way, the truth, and the life, that no one can come to the Father except through Him. Dito na magsugod igsuon nga makarealize na ang tao unsa siya ka pobre spiritually. We just tell the message of Jesus. We don't need to force people. Tanggalan na imong ping-ani. Tanggalan na imong gisuot nga ingon ana. Tanggalan imong kwintas arios nga iyan ni Satanas. Mga satanis na satanic nga mga whatever. Imo sinina. Hubuan na karon dayon na naamo sa mall. Kay naay kalabera imong sinina. Hubuan na di maglakaw ang tao nga hubo. Kung sundo nato na. You just say. When you say plainly the words of Jesus Christ, it is powerful enough to work in the life of these people. Dili na siya truthful igsoon nga you will be blunt and frank, maging prangka. Nga masingon sa lang imong iingon. Kanay yung mga ngani mali na siya. Inyong mga ginasbuhat sa simbahan, mali na siya. Kanay nga na inyong mga ginabuhat din na, mali na siya. Dili na mao ang truthfulness igsoon na you will do everything to be frank. Truthfulness, you will be plain with the message of Jesus Christ. Ug sagdii kini mo bag-o sa ilang kinabuhi. Ako bitaw sa una. Sa diyang na-encounter na ako ang ebanghelyo igsuon. Walay ni pugos ako kay pag mutanaw sila sa ko murag dili po na siya applicable kanang pugson ko. So ako jung personally na experience kung unsa kagamhanan ang pulong sa Ginoo ba. Walay ni pugos ako walay ni condemn sa ako napuno ba ako og hatred, pagdako na ako napuno ko og vengeance. Napunog darkness ang ako ang kasing-kasing, mo nang di na maihap. Pila ka buok akong nakaaway, gikan elementary hangtod high school. Ako ang nakasumbagay, nakabinunalay og 2x2, no? Daghan ubay-ubay na gyud. Pero sa diyang na-encounter nako ang message sa Ginoo, kabalo mo unsay nahitabo. Na-realize nako nga I'm like a walking zombie on this earth. Nga pastig-astig di ay ko. Tapos, ang ako lang priority kay mo eskwela, mo excel sa school, maging honor sa school, and then ako mga binuhatan, kay ungodly gyud kayo. Hala, waday ko kabalo asa ko, padulong. Same with the Samaritan woman. Wa gyud siya kabaloon sa iyang spiritual status. Nga kada dayang 5 kabuok niya nga bana. Dili day niya siya maayo atubangan sa Ginoo. Pero naging harsh ba si Jesus sa iya in speaking truthfulness? Unsay gibuhat ni Jesus? Giingon lang niya ang mensahe sa gingharian sa Dios. Ug ako ang personal experience, ako lang naka-realize igsuon. Nga hala, walking zombie man di ay ko dinhi sa kalibutan. Wala man di ko kabalo, asa ko padulong. Naka-experience pag yun kong hapit ko namatay. Ug naka-realize ko, hala, kung namatay di ay ko ato, hala ka, dili good sure, nga mahilangit ko. Kay dautan kay ako ang kasing-kasing, dautan kayo ako ang binuhatan. Sa dihang na-encounter nako ang mensahe ni Kristo, namuhat kini sa ako ang hunahuna. We just say it plainly and allow people to expose themselves. Nga sila na mismo makarealize sa ilang kaugalingon,
unsa sila ka pobre spiritually ug nanginahanglan sila tabang sa Dios. And truthfulness is needed in soul winning because eternal life will be revealed to everyone who listens and believes. Makabalo sila igsuon. Kinsa lang unsang pamaagi makabaton sila og eternal life. You know what? We say, actually, sa intercession, even among personal life ni, personal prayer ni Pastor, gina-declare na mo ni, nga before mag-end ning tuiga, mapuno ning lugarag mga kalag, 200. So, giingon ako ni karon kay mutabang po kag ampo igsoon ha. Amen? Dili ni siya maka-pressure ha. Dili ni siya maka-pressure. Kailangan natay faith ana. Amen? O nga, before mahuman ning tuiga, Pastor Glenn na, na-announce na ba ni? Natungnan man karon so i-announce lang nako sa intercession lang man gud ni giingon. O nga this before mag-end ning tuiga ni mapuno ning summit bar 200 ka kalag maglingkod diri mag-worship sa Ginoo. We praise the Lord. Plakpakan natong Ginoo na. We claim it. But brothers and sisters, we do not say that we want to multiply because we are all about numbers. You know, naay mega church nga mao na ilahang slogan, we are all about numbers. Unya ang giingon sa pastor, pagdaghan ang membro sa church, daghang attendee sa church, ing ana ka dako ang inyong impact sa society. Napo siya point, tinuod man na siya. So kung daghang tao, daghang na-reach out, no, daghang niadto sa church, so pasabot, naadjud mo impact sa society. But my question is, what kind of impact? Is it a kind of impact that will lead people into eternal life? Mga nakadungog og nituo sa mensahe nagkaroon sila nakadaos ng impact. Pero unsa nga klase nga impact ang gihatag sa simbahan igsuon? Sa slogan pa lang daan nga we are all about numbers, that is not spiritual. Dili na siya spiritual nga slogan igsuon. Unya ang basis sa impact sa society kay daghan og tao sa church which is true, pero what kind of impact? Kay ang Son of God diri sa Davao nag-claim nga millions na sila. Unsa ang impact nga iyahang gihatag? Impact to? Joke lang. Unsa nga impact? Dili na ang Jesus nga to ang gi-follow ang makaluwas. Siya na. Bili bata na igsoon. And this pastor nga nag-ingon nga we are all about numbers. Ang ginapropagate niya karon nga teaching sa church is dili siya tuo nga 3 persons ang Dios. Para sa iyaha si God the Father, si Jesus ug ang Holy Spirit kay isa lang gyud in physical form. Dili na pwede igsuon kay kung basahon nimo ang Biblia, niingon si Jesus nga gipadala siya sa amahan. Unsaon nimo pagpadala imong sarili kung isa lang mo physically og form? Gipadala siya sa amahan. Unya gitawag ni Jesus ang iyang amahan, my Father. Unsaon mo pagtawag my Father kung kanang ikaw pod Father pud ka? Unya si Jesus giingon nga mulingkod siya sa tuong kamot sa amahan. Sa right side ba? Sa amahan. Mulingkod si Jesus. Unsaon mo paglingkod sa tuo sa amahan kung isara mo in physical form? So that's very dangerous ikso na pag-propagate sa wrong teaching because it's very unbiblical og unsa pa nga mali nga pagpanudlo ang itudlo sa pastor sulod sa simbahan. And we are all about numbers. Bahala na mo diha. Unsa ato ang mga gipangbat-bat dinhi nga wala na sa Biblia. When we are truthful, brothers and sisters, dito mo simang sa Biblia, ang madawatan sa mga tao is eternal life. Ang pagpanimbahon, di lang para, kailangan ta mo simba. Kay maluoy sa ta ni pastor kung minghoy ang simbahan, mabawasan. Ang 100, kung absenan og isa, 99 na lang. Mo na motivation. Kailangan ta mo simba kay the more, the merrier. Brothers and sisters,
Kung ang giwali kanato kay kamatuoran, ni simba ta kay giluwas ta sa Dios. Ug mao ni ang lifestyle sa mga sumusunod ni Kristo. Amen. O gimanduan ta sa Dios nga di nato baliwalaon ang panagtapok. So sumusunod ta ni Kristo, so nituman ta sa giingon sa Dios nga dili baliwalaon ang panagtapok. Mao nang musimba ta. Dili para the more the merrier. Pagingon ana ang concept sa pagsimba, ang pagpasabot sa pagsimba, we are all about numbers. Dili madawatan sa mga tao ang eternal life igsoon. Naglingaw-lingaw lang yun, which is lingaw mang yun, pero diha rag yun kutob. Naglingaw-lingaw rag yun, pero dili seryoso sa Kristohanon nga kinabuhi. Anytime na mo ingon, ako ang Misaya, mutuora po dito. Ako ang Misaya, mutuora po dito. Kung kinsay pinaka-convincing, dito, mutuo. Kay, di man ka matuoran ang giwali igsoon. So, let us make sure that we are gracious and we are truthful with the message of Christ. And the last one, brothers and sisters, is purpose-driven. Kanang focus sa tumong. Please say, I will be truthful. And please say, I will be purpose-driven. O sa pasabot anang purpose-driven, focus ka unsa gitumong sa imong kinabuhi as Christian. Pastora, kanang maging purpose-driven, mura man kanang wala man kanay feelings, no? Evangelizing people with love, appeal din ha ang purpose-driven. You know what, brothers and sisters? Ang gugma para sa Dios, dili lang siya subjective nga feeling. Ningon gani ang Dios, if you love me, obey my commandment. Dili lang siya, yes, nakay nagwali man ko ana, worshiping the Lord, nakay nag-uros-uros nga pagbati para sa Dios. Pero kanang nag-uros-uros nga pagbati, di lang diha nag-end lang nga nag-uros-uros lang ang pagbati, kay mahimo lang na siya, pag diha na taman, mahimo siyang subjective nga feeling. Ang love para sa Ginoo igsoon nga mutuman ka sa iyahang tumong sa imuhang kinabuhi. Nga maggamit imuhang kinabuhi igsuon nga mahimaya ang Dios. Ug apil na din ha nga nag-desire ang Dios nga one of these days He can use you to save your family, to save your friends, and all those people connected with you. Ayaw ka discourage. Kung wala pa ka din ha, please, I always say this, pag naay mga butang nga nag-struggle ta, o ka nang, ato pag yung gina-workout sa tong sarili, discouragement is not an answer, brothers and sisters. You pray it to the Lord. God, make me gracious, make me loving, and all this thing, agitudlo sa simbahan. Lord, tabangi ko, tagay ko kusog, nga masunod ang imuhang tumong sa ako ang kinabuhi. Padayon ta sa John 4:25 to 30. Og dito na, nagkaalamay na, naginahinay nagsulod si Jesus sa Samaritan woman. Unya, niana ang Samaritan nga na kuyawan gid siya sa mga gipang-ingon ni Jesus, no, nga siya ang muhatag sa living water. Nya mo ni ang giingon. Kay natingala man siya. Ngano man ang mga Diyo sa Jerusalem gyud ang ilang giingon nga dito jud mag-worship, and then kami nga mga Samaritan kay dinhi sa Mount Gerizim. So niana si Jesus sa iyaha nga maabot ang panahon nga masig-asa ka mag-worship sa Jerusalem or sa mountain, di na mag-matter. Ang mag-matter nga ginapangita sa Ginoo kay mo worship sa iya pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Ug mao ni gingon sa babae. John 4:25 to 30, the woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us. Grabe no? O pag yun na detect na yun, no? Oh, nga ingon ba siya nga moabot ang Messiah ug ang Messiah dahil mo explain ani. Di ba mao naman to? Murag ikaw ang Messiah ba? Kay ikaw ang na-explain ani. Pero ni bangil gid no. So, again, the woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus told her, I am the Messiah. Kailangan na gid diretsoon.
Kay siya pa gani niingon nga ang Misaya mo ingon ani mo na gani nag-ingon na gani. So siya na ang Misaya. Wag yun na sense sa babae. So niingon na yun si Jesus, I am the Messiah. Just then his disciples came back. They were shocked to find him talking to a woman. Apil mga disciples na shock nung nakikstory siyang babae. But none of them had the nerve to ask, what do you want with her? Or why are you talking to her? The woman left, and after that, the woman left her water jar beside the well and ran back to the village, telling everyone, come and see a man who told me everything I ever did. Could he possibly be the Messiah? Agoy na, ano pa yun siya, no? Siya na ba ang Messiah? Kuan-kuan pa yun, no? Dua-dua pa yun. So the people came streaming from the village to see him. So ang babae, wala pa yun niya nakita. Ngayang kastorya, kay mauna to ang Misaya, so niingon na yun si Jesus nga Misaya. So ang babae na overwhelmed. So niingon siya sa mga tao, basig mauna ni ang Misaya nga to ang ginahulat. And in Romans, parallel, in Romans 1:13 to 16, yan na si Paul, I want you to know, dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you, but I was prevented until now. Kaya na yung mga kakulian si Apostle Paul. I want to work among you and see spiritual fruit, just as I have seen among other Gentiles. For I have a great sense of obligation to people in both the civilized, pasabot civilized progressive, both the civilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike, mga nakaskwela o wala nakaskwela, mao'y tumong ni Apostle Paul. So I am eager to come to you in Rome too to preach the good news. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. Si Jesus, gi-reach out niya ang mga Jew, telling them the kingdom of God, o gi-reach out po niya ang hintil, sama sa Samaritanuman, o parihapod ang assignment nga gihatag niya kay Apostle Paul, reaching out the Jews and also the Gentiles. You know what, brothers and sisters, na-amaze ko ani kay si Jesus manggod, walay balak mo adtuog Samaria. Niagi lang siya, di ba, ningon ka ganina. Ang iyahang tumong, kay mo adtuog Galilee, tapos before ka mo adtuog Galilee, kay mo agi man ka og Samaria. Unya agi kapoy siya, na ay balon dito, unya natungnan nga ang babae na ngabo. And then, ang nahitabo igsoon, sa continuation sa John 4, after giingnan sa babae ang mga tao nga naa ang Misaya, nanagsa sila. Og daghan ang gusto makadungog sa pulong sa Dios kay na-convince sila sa giingon sa babae. Og imbis kay moagi lang si Jesus, ang nahitabo, nahimo siyang 2 days didto. Nagwali sa mensahe sa kaluwasan. See? Wa siya tumong moadtog sa Maria, pero natanggong siya dito. Kay daghag gusto makadungog sa mensahe sa Dios. So when we are purpose-driven, brothers and sisters, focus ta sa tumong, it will lead people to know the only Savior of their soul even in an unexpected moment. Wala damha. Pag-focus ta sa ato ang tumong as Christian, nga naatay tawag, nga iingon sa uban ang mensahe ni Kristo, panahon nga dili damhon mga luwas ang mga tao. Like what Jesus did. Grabe pagyud kay babae. Then lawless nga babae. Maoy gigamit ng convince sa whole village mahitungod sa Misaya nga naa na ang manluluwas. Maybe giplano, syempre, of course, no? Giplano na ni siya sa Dios nga mao nay mahitabo. Pero kita as tao ba, this is very unexpected. Nihapit lang si Jesus and then ang ending, naluwas ang village. And many times, I experienced, brothers and sisters, unsa ka grabe gyud ang grasya sa Ginoo mamuhat. Once you are ready, you are just ready
to naala sa imong tumoy sa imong dila ba ang mensahe nga imong nadawatan. And anytime, any moment, masig unsa nga mga circumstance, ready na gani mo gawas ang mensahe ni Kristo sa imong baba. Amazing kaayo. Mga luwas ang mga tao nga masyak ka nga naluwas sila. Og moment nga wala nimo gidahom. I always tell every now and then kaya mo mga bata sa balay. Masig kulit na kay ko. I always tell them they should be a light to their classmates. Ginaingnan ako sila nga as your gratitude to God nga nakaskwela mo, mga kids, labi na sa pagpangaon, diha gid mi matanggong. As your gratitude to God nga nakaskwela mo, and you are Christian, magtarong dyan mag-eskwela, magtuon dyan magtarong, tama man na siya. Pero ayaw ninyo kalimting nga Christian mo. Nga kamoy gamiton nga vessel sa Ginoo nga maluwas na inyong mga classmates. Be a light to your classmates. Every week, nag-follow up ko, be a light to your classmates. Unsay mong gibuhat this week nga nahimo kang kahayag sa mga classmates. Amazing kay si Bella nag-share siya. Kaya na siya class kay kanimo kung karon uso-uso mo ning trend ng atheism ba follow masigwa kasabot dili intellectual nga atheism. Pagpangutan-on nimo nganong na atheist ka o nganong di ka motuo sa Ginoo, basta lang. Walay intellectual nga reason. So na siya classmate niingon nga atheist man ko ayaw ko istoryahan ng kay Jesus kay atheist ko. Giingnan ni Bella oy mao na i-train gyud ang mga bata unsa pag-answer. Ingnan ni Bella oy nganong na-atheist man ka? Nganong na-atheist man ka siya? Kay atheist man akong mama. Basta na-atheist ko kay atheist akong parents. Ingnan ni Bella nga wala kay sariling mind. Nganong na-atheist lang ka kay imong parents atheist? Wala kay sariling mind nga mo decide ka sa imong kaugalingon. Mo na mga bata i-train gyud na sila kay nay mga influence. Ngayon ana igsoon wala damha. Pag mugawas lang, even unintentional. Once mulutaw gyud ang atong pagka-Kristiyano, mugawas sa ato ang dila ang mga pulong ni Kristo, no, ang spiritual nga mga words makatabang gyud siya igsuon. I always appreciate that because 15 years ago kani atong secretary si Precious, ma-miss ko na until now. Atong secretary Precious asa na tubuhi pa kaday, tora kaday, haskang buhi lahi akong gisharan duha ka estudyante and then nagring na ang bell mo nang Saved by the Bell na si Precious. Nagring ang bell na akong giwalihan din duha ka estudyante and then si Precious na dito na wala ko kabalo nga naa siya naminaw dito. And then wala mi ka prayer to receive kay nagring na ang bell. Nilakaw na sila, wala pa ka prayer to receive pero naka-evangelize nako sa ilaha. Nagdali-dali na gyud sila so ana po nako pugi basi kita ko gubot. Ako nila sabi pag ana nako na may babae. Nako naminaw ka, nadungog nimo tanan akong giingon. Gusto ka mo receive kay Jesus dali. Dito ni receive siya kay Jesus hangtod karon. Plakpakan natong Ginoo. No, even in an unexpected moment, once igsoon buhi ang ato ang tumong sa ato ang kinabuhi. Wala to damha makadala tag tao sa gingharian sa Ginoo. And being purpose-driven is needed in soul winning because it spreads that good news without limit. Walay bara. Di ka maghuna-huna nga, pobre lang man ko, di ta ka-reach out anak nila, kay mga adunahan na sila. Ay, wala man ko ka-eskwela. Di ta ka-reach out anak sa ila, kay mga educated man na sila. Ang mga educated pod, kaya na ko ni sila evangelize, kay kinsara man na sila. Mutuog yun na sila sa kuha, kay mga, ako ba ang boss amo diri? Nabaya ko ani nga level. Brothers and sisters, pag ang focus lang kay ang tumong nga maluwas ang mga tao, walay level. Walay label pod nga ing ani ko, ing anak ka. Gituyo na sa Ginoo kay para dili ta maka-feel nga na-reach out ang tao tungod kay kuyaw ta. Ani ta, natay abilidad ngayon ani, maong na-reach out ang tao. Gituyo na sa Dios kay para pag ma-reach out ang tao, walay kahati iyang glory. 100% yun nga tungod sa iyang gugma ug tungod sa iyang kaluoy. Once we are purpose-driven brothers and sisters, mga tanggal na mga pamati gani nga naigap. Kay mo tan-aw man ka, boss lagi nako siya. Dato lagi siya. Pero pag mamatay siya, wa siya kabalo, asa siya padulong. Kaluoy sa iyahang kalag. Pag boss pog ka,
Samot na i-reach out nimo ang mga tao nga under sa imo, ug di ka maka-feel nga tungod kay boss ka, mo nang na-reach out nimo sila. Na-reach out sila tungod kay nakadungog sila. Ang giingon ni Apostle Paul, ang gospel ang naigahom. Dili ang tao nga niingon sa mensahe. Ang atong giingon, ang mensahe ni Kristo ang naay gahom. Di na to nakalimtan, brothers and sisters. Sa dihang mo reach out ang mga kalag, ang gahom ni Kristo, ang pulong ni Kristo nga nigawa sa ato ang mao ang naay gahom. Dili kita igsuon. So pag ingon ana, wala gyud limit. Bisig kinsa pa na siya, unsa pa lang status niya sa iyahang kinabuhi, kaya na to sila dalon sa Ginoo. Okay, it's not about us having power. It's about God's message having power. So brothers and sisters, please don't forget, ayaw yun ni kalimti. Sa diyang makita na nato ang multiplication, kay buhaton man yun na sa Ginoo. So far, wala pa tayo gi-declare diri sa church nga wala gibuhat sa Dios. Gikan sa una, even nag-declare ta nga naay miraculously nga mahimong millionaire for the sake of the BMTP, naagit. Murag kakaiba jud nga pagka-millionaire. This time, nag-declare na po ta na, nga naagyap, buhaton gyapon na sa Ginoo for the sake of BMTP, build my temple ba? Ato ang i-build nga temple ba? So far, wala pa tayo gi-declare nga wala gitubag sa Ginoo. And we say this year, that this year is the year of multiplication. So, by faith, ato ang ginaklaim nga tubagon yun na sa Ginoo. Amen? Kanila nga ato ang ibilin. Pag makita na nato na, igsuon, makita na nato ang multiplication, padayon nato ang kasing-kasing nga mapuno sa grasya o gugma sa Dios. Di nato pamasanginlan ang sistema, di nato pamasanginlan ang atong abilidad, balik gid ta permanente ni multiply ta tungod sa grasya o gugma sa Dios. We declare multiplication. So, GMC, we declare multiplication, but we are not all about numbers. Di na to gamiton kasangkapan ang mga tao nga makafeel ta nga we have achieved something. Wow! Nanaghan gyud ta, success. Di na to gamiton, gusto ba ka na igsuon? Nga gi-reach out ka para managhan lang ang church? Ganahan ka na? Gihimo lang kang kasangkapan para naay leader nga maka-feel good, nga naa siya'y achievement kay nanaghan ang number sa church. Ang pag-multiply sa church, brothers and sisters, it's not our personal achievement. It's God's achievement. And we are just His vessel. If that is our mind setting, we will love the people. And we want their soul to be saved. Di kag walay paminaw nga gusto ka mag-benefit sa ilaha. Gusto lang ka maluwas, mag-grow sila igsoon dinha sa Ginoo. Amen? Word to remember, evangelism is not just a system to be carried out in order to add numbers to the church. The heartbeat of winning people is that Jesus loves them and died for their sins. And so, our sole motive of evangelizing is winning people because we love them as Christ gave His life for them. Amen?